Okay, so BTC Analysis Week 8. Grabe, nasa March 3 na tayo. Third month na tayo ng taon. So before we start dito, i-explain ko muna ulit yung previous recap natin sa February 24 para malaman natin kung ano yung pinagagawa ni BTC kasi nandito pa yung last time. And tingnan niyo yung mga ginawa ni BTC. Okay, masyado marami nangyari within that week. Pero bago ko i-discuss to, tapusin muna natin to kasi 5:22 AM pa lang and meron pang 2 hours and 37 minutes para mag-close tong candle sa one day. Okay? So, aantay ko muna yan. Pero bago yan, explain muna natin yung previous BTC analysis natin, week 7, February 24. So, ito yon. Yung bias natin dito remains bearish. BTC pump until 99K but got rejected by the sellers. Now down to 94K. Makikita nyo yan dyan. And follow the numbering. Number 1 as is. Number 2 as is pa rin. Dyan kahahanap ng selling area. Pero dito sa point na to, kung napanood mo yung video, sinabi ko na kung magaling ka mag-refine, pwede mo nang i-short yan dyan. Down to this area. And yan, expect a bullish reaction when BTC is topping 93K. Small reaction only so we will not get wrecked since our weekly bias majority is seller. So, as you can see dito, no, yung look for short-term long dito, nagkaroon naman ng konting reaction pero hindi mo talaga makikita sa higher time frame kasi dire-diretsong ni-raid ni BTC yung long zone dito tsaka yung January 13 liquidity. And kung mapapansin mo dun sa video, na-purge niya yung previous low dito sa long zone, tsaka dito sa ilalim, yan. Wala masyadong nakitang reaction. And hindi ko nababa yung major candle ko sa higher time frame, which is yung godly candle na dump. Pero yon ginawa niya. Hindi ko, nasabi ko yun sa YouTube, pero hindi ko in-assume na mangyayari na last week. Okay? Good thing, hindi tayo na front run doon. Kasi expected natin is yung bearish talaga yung movement ni BTC. So, magiging maganda tong week 8, March 3, kasi nakikita niya yung move ni BTC dito. Medyo gumalaw siya and lumabas na siya dun sa structure natin dito. Okay, so panibagong analysis ulit and bumalik siya doon. So, let's see. Ito ba ay fake out down or babalik pa siya dito sa 73K? Let's see later pag natapos tong countdown na to. So, update ko kayo ulit sa next video. Introduction lang tong haba, no? Listen very carefully kasi it will set the tone for this week. See you ulit sa next video. Okay, so going back kay BTC, ayan, makikita niyo yung countdown dito. 23 minutes na ulit. This is for March 3. And nagkaroon na siya ng another candle. So, punta na tayo sa 4 hours. So, maraming ginawa si BTC. This week, last week lang, bumaba siya dyan and ngayon nag-pump siya dito. So, baguhin na natin tong analysis natin. Okay? So, alisin ko muna to. Hindi niya ginawa yun ng konti. Konti, nag-react siya dyan sa mga look for short-term long. Dito, nag-react konti. Dito rin, nag-react sa mga liquidity na yan. Pero alisin na natin yan. Alisin ko na lahat. Para alam nyo saan nanggaling. Purge na yung low. Itong low na to, tsaka yung January 13 dito. Okay? Cancel na rin tong long zone. Tapos na to. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung long zone natin is nandito pa yan dati. And pag natatapos siya, that's because binababaan siya ng market. So, tignan nyo to. Alisin ko muna to. Ito yung long zone natin dati na sobrang strong. Pero yung pagkababa ni market doon, tumama siya dito sa panibagong long zone. Yan din yung ginawa niya. Okay, bumaba siya doon. Ito yon. Then, bumalik na naman siya ng ganon. Ayan, bumalik siya. So, bias kay BTC. Okay? So, ang bias ko pa rin kay BTC is bearish. Although magbo-bullish siya, kahit umabot kasi siya dito, expected na natin kasi may mga limit ako dito, bearish pa rin talaga ako kay BTC sa higher time frame. To the point na kahit umabot siya ng 116K, bearish pa rin ako kay BTC. Pero, it doesn't mean na hindi kayo pwede mag-long kasi kung dito kayo nakaka-capture, pwede talaga kayo mag-long. Pwede rin kayo mag-long dito and pwede rin kayo mag-long sa mga area na ibibigay niya. So, this time, alisin ko muna tong mga to para malinis na.
at nakatawid na si BTC sa ilalim. Tapos na rin to. Pero bago tayo pumunta dyan, gusto ko munang i-explain lahat na nangyari dito sa ilalim. Si BTC kumuha ng gap dito sa higher time frame. Okay? So after niya isweep yan, tapos na, wala na rin to. Medyo marami tayong update ngayon kasi grabe yung ginawa ni BTC. Buwaba siya within the week, umakyat din siya within that week. So lahat ng nakikita niyo dito sa area na to is mga tapos na POI. Okay? Nalinis na. Nakababa na kasi si BTC. So ngayon, etong low na to, okay, tanggalin ko na rin to kasi hindi naman natin to ginawa. Yan, yung low na yan sa higher time frame, binabaan na rin ni BTC. So, alisin ko na yan. And, gusto kong pumunta tayo ng 1 day. First time natin mag-1 day kasi 4 hours analysis to para lang makapture natin kung ano yung meron dito sa gilid. So, disclaimer, pagka-click ko nito ng 1 day, makikita nyo yung kalat ng chart ko. So, pasensya. Okay, kasi ginagamit ko to minsan sa live pag nagtuturo. Kalat. Pero ito ang gusto kong makapture nyo dyan. Ito. Itong area ng 74K. Okay? Yang, ano na yan, yang all-time high na yan dati sa area na to. So, kung mapapansin mo, itong area na to is March 13, 2024. And ito, in a form ng attract kay market, bumaba siya, pero biglang nag-pull back si market sa pataas. Okay? Ulit ha. Ito yung POI na ina-expect ko. 73. Around this area. Okay? It's a supply zone. So, nung bumaba si market, approaching 73, bigla siyang nag-pullback pataas. So, ibig sabihin ba, bullish na si market? Or reversal na siya, uptrend? For me, downtrend pa rin si BTC kasi yung POI niya, valid pa rin sa akin. Unmitigated pa rin to, hindi pa siya natatouch. And within this area, pwede ako mag-refine ng lower time frame, tapos na-targetin ko yung all-time high, which is 110. Okay? Siguro kung tatanungin niyo kung kailan ako magbabayas ng bullish kay BTC, siguro pag nandito na siya sa ilalim ng 74K pa ilalim. Okay? Pero this time, bearish pa rin ako kay BTC, pero take note ha, nagbo-bullish to. Okay? Kahit nakita niya tong pump yan, short pa rin ang hahanapin ko dyan. Pwede pa rin naman ako mag-long for short term, pero kung gusto niyo ng swing or longer term, I will look sa area na to. Okay? So, next. Si BTC, tinapos niya lahat ng gap dito. Ito yung gap, saka meron pa dito na konti, and yung remaining dito, which is yun yung biniten niya. And I'm expecting na babalikan pa to ni market. Okay? So, kung si BTC dumare-diretso pataas and kinuha niya yung mga liquidity dyan, doon natin malalaman kung magpapatuloy ba siya hanggang taas or kukunin niya pa yung gap dito. So, i-explain ko sa inyo in detail. Okay, dito tayo mag-focus. Yan. Sabi ko doon sa first part ng video, natapos na yung structure dito ni BTC. Although accumulation lang to or sideways, yan, sa mga nag-session sa akin, alam nyo yung accumulation, markup, distribution, and markdown. This is distribution. And bumababa na ngayon si BTC, nagsa-sell off na. So, within this area ng distribution, it's a bigger picture ng supply. Bigger picture ng order block, bigger picture ng accumulation or resistance. And pag umaakyat dyan si price, rejected yan sa higher time frame. So, pag umakyat tayo sa 1 month or sa 1 week, makikita nyo na itong movement na to is sideways lang talaga siya. And right now, nakababa na si BTC. So, dito naman tayo sa gap. Papakita ko sa inyo yung healthy ng price. Yung health condition ng price. Kung mapapansin mo dito, from this 110 pababa,
Wala nang gap na pwedeng balikan si BTC. Although meron dyan, konti. Ayan, makikita nyo. Pero this is lower time frame gap na lang. Pero dito, healthy. Healthy. Okay, may gap pa dito na konti. So, in-expect ko bago mag-bearish dyan si BTC. Pwede pa siyang kumuha dito. Then yan. Okay? Asan yung gap ng BTC na unhealthy? Ito yon. Ito. Yan. Yan yung mga unhealthy gap. Okay? Nakikita niyo unhealthy gap? Meron pa dito. Okay. So, take note. Yan, kinukuha ko lang yung mga gap ha. Hindi ko na nililinis. Nung bumaba dito si market, nilinis niya yung gap dito. Kumbaga, yung imbalance, binalanse niya. Yung mga burst ng buyer dito, pinantay na ni market. Okay? Binalikan siya ng mga sellers. So, wala na. So, mapapansin mo right now na nandito na yung imbalance ng market, which is yung potential balikan ng market. So, dami, no? Dito at saka dito sa area na to. And that's the reason bakit bearish yung movement ko pa rin. Kasi tinatarget natin yung imbalance ng market. And dito, puro liquidity na lang. Kung magsisip dyan si market, then downtrend pa rin yung bias. Okay? Again, dito sa price na to, sa taas, makikita nyo na sobrang healthy na. Konti na lang yung mga gap. Bibigyan ko kayo dito ng specific price kung saan kayo pwede maghanap or within range area lang. So for short, valid pa rin to. Hindi pa rin to nagagalaw ni BTC. Higher time frame swing pa rin yan. Itong minor, valid pa din. And ganyan yung ina-expect kong reaction dyan. Yan, na pwede niyang isweep. This liquidity, minor na lang to. So, hold on. Minor. Okay. And liquidity dito. So, syempre, dahil kakabukas pa lang ng day, 23 minutes, expect nyo muna na may bababa dyan ng konti bago umakyat si BTC. Liquidity sa ilalim. Okay. So, for this week, I would expect na si BTC mag-pump ng konti. Okay? So, bababa muna siya dito sa area na to. Pwedeng kumuha lang siya dyan ng konting mabalanse niya yan ng konti, then kumuha pa siya. Pwede natin applyan ng fib. I-assume lang natin. Okay? Na pwedeng pumunta si market dito. And look for long. So, yun na yung gagawin kong yellow. Yan sa area na yan. And pwede ka dyan maghanap ng long position. And kung magaling ka mag-refine, then galingan mo mag-refine dito. Pero kung hindi, gusto mo ng basic, supposed to be, dapat ganyan yung entry mo. SL mo nasa low. Overall bias ko kay BTC, bearish. Pero for this week lang, or for the next week siguro, baka makakita tayo ng reaction ng and so on. Ganyan. Okay? Pero overall, bearish pa rin ako. Ito pa rin yung gagawin niya. Pero just for the sake of this week, pwede kayong humanap dyan. Bababa ba si BTC dito agad for this week? Feeling ko hindi. Masyado nang exhausted yung seller. Tapos biglang pinasok ng buyer. So magkakaroon muna to ng sideways. Yung movement na yan. Ay, by the way, nasa one day na tayo. Punta na ako sa 4 hours. Pag hindi nakalabas dito si BTC sa movement na to, nandito lang yung galaw ng market. Okay? Matagal silang gagalaw dyan sa loob na yan. And yan yung mga position. Dyan yung makikita yung pwede yung yung SL lang iba, pwede yung pasukan for entry, for long entry. Then, yan yung mga confluence. So, dito ko ina-expect mag-bounce si BTC for long. So, may makita ka dyan order block, imbalance, pwede rin siyang polarity. And etong area na to, pwede siyang morning star. I don't know what you call that, morning star or evening star. So, yung area na yan, safe for long. And dito yung SL nyo. Kung magaling kayo mag-refine, pwede kayong pumasok sa area na to. Diyan. And dito. As your POI. Okay? Pero kung less stress, ayaw nyo na mas stress, gusto nyo lang mag-position, anywhere that's sa yellow, tapos itaas mo ng gano'n. So, for this week lang yan,
Kaya huwag kayo mag-hold ng position na sobrang tagal. Kasi hindi nyo alam yung pwedeng gawin ng market. Na dito lahat tayo seller, tapos biglang nag-bullish yung market, lahat tayo buyer. So, sinusunod lang natin siya. Pero yon, kung gusto nyo tumarget ng both sides, kailangan si BTC makasweep ng all-time high dito or bumaba man lang siya dito sa 73K. Okay? So, graduate na tayo dito. Tapos na to. Ito rin, hindi na valid siya for polarity. I would expect itong area na to at saka dito sa ilalim. Dito naman mag-move si BTC. Yan. So, papasukin natin yan every week, every Monday. So, I hope makasubaybay kayo sa galaw na to. March 3, maganda yung pasok ng market ngayon. Pagkatapos mag-bearish, nag-bullish, so yung mga alts gumagalaw. So, it will set the tone for this week and mas mapapadali yung pag-trade niya sa alts. Okay, so ayan yung analysis natin. Dito sa number 3, look for long. That's it. May na-miss pa ba ako? Wala na. Okay. So, ito yung range ko. Diyan lang tayo gagalaw sa BTC. Siguro mga first and second week. Okay? So, magpo-pause muna yan. Pwede siyang dumaretso dyan or bumaba, pero I don't think pwede niya ito lagpasan basta-basta. Or pwede niya isweep yan. Okay? So, if may question ka and sa tingin mo nakatulong sa'yo to, feel free to comment down below and see you ulit next week sa upload ko dito sa BTC. Okay? Trade well, trade safe, trade responsibly. Huwag kayong ma-FOMO, huwag kayong mag-hold ng sobrang tagal. Hindi nyo alam yung galaw ng BTC. So, just a decent target lang. Yung quota nyo lang for a day. Hindi kayo may iwan dyan kahit mag 200k yan or mag 10k yan. Matatrade nyo yan. So, huwag kayo ma-FOMO. Okay? So, see you ulit sa next video. Thank you guys for watching. Bye-bye.